Ako, si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, insidente ng hinihinalang vote buying sa Baguio, iniimbestigahan na ng COMELEC. Search and destroy drive kontra dengue, inilunsad ng DOH. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni BP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. BOC, natimbog ang 900 million pesos na smuggled cars sa Taguig. Financial Action Task Force, inalis na sa gray list ang Pilipinas. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sang-ayon ang Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Kaugnay pa rin ito ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Ito ay para maibsan ang pag-aray ng mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sang-ayon siya na magpatupad ng maximum SRP na suwestyon ng grupong Sinag. Aniya ay kukonsidera ito ng pamahalaan lalo na kung hindi pa rin bababa ang presyo kapag dumating na sa bansa ang mga inangkat na mga sibuyas. Pero ayon kay Laurel, sa kasalukuyan ay hindi pa naman umano gaano kataas ang presyo nito. Aniya, base sa kanilang monitoring kahapon, 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo naglalaro ang presyo ng sibuyas. Habang sa mga talipapa naman ay 200 pesos naman kada kilo binebenta ito. Samantala, inaasahang darating na ngayong linggo ang inangkat na sibuyas ng pamahalaan. Matatanda ang binatikos ito dahil ang pag-angkat ay kasabay ng harvest season ng mga magsasaka. Pero depensa ng DA, kailangan din umano nilang isipin ang kapakanan ng mga consumer. Aniya, hindi naman umano bubunuin ng mga inangkat na produkto ang kabuwang inaasahang kulang na supply. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ginunita ngayong araw sa EDSA People Power Monument ang ika-39 na anibersaryo ng himagsikan ng lakas ng bayan na naganap noong 1986. Ang pag-aalay ng bulaklak ay pinangunahan ng alkalde ng lungsod ng Quezon na si Joy Belmonte kasama ng mga nakigunita sa kaganapan. Ang anibersaryo ay tanda ng tagumpay ng mapayapang pagkilos para sa pagbabago, demokrasya at pagkakaisa ng Pilipino. Idineklara ring Special Working Day ang araw na ito sa ilalim ng Proclamation No. 727 Series of 2024. Samantala, isiniwalat ng COMELEC ang isang hinihinalang insidente ng vote buying ng isang party list sa Baguio City. Ito na ang pang-apat na insidente ng vote buying na iniimbestigahan ng COMELEC. Ang detalye sa ulat na ito. 300 piso. Ito ang laman ng isang pinaghihinalaang membership card ng isang party list sa Baguio City. Natuklasan ito ng Commission on Elections na umano'y tinitignang anggulo na posibleng insidente ng vote buying. Kaya naman nagkasa ng investigasyon ng COMELEC para mabusisi ang issue. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang indikasyon o testimonya na sinasabing nabigyan ng isang tao. Kaya naman mas mainam umano na may tetestigo sa issue o anumang video evidence. Hindi kasi sapat ang natuklasang ebidensya para diskwalipikahin ang naturang party list. Samantala, isiniwalat din ni Garcia na hirap ang COMELEC sa pagpigil sa mga kandidatong nakaupo na sinasamantala ang pagbibigay ng social services habang panahon ng pangangampanya. March 28 pa kasi umano magsisimula ang pagbabawal sa mga ito sa kabila ng pagsisimula ng pangangampanya nitong February 11.
Sa kabila nito, umaasa naman si Garcia na magkaroon ng pag-amyenda sa election rules dahil sobra na umanong outdated nito. Partikular na inihalimbawa niya na amyendahan ay ang pagsawata ng vote buying na gumagamit na ngayon ng mga electronic wallet. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa hangaring mapahupa ang pagtaas ng kaso ng dengue, naglunsad ang Department of Health o DOH ng search and destroy drive kontra dengue sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Ang inisyatibong ito na pinamagatang Alas 4 kontra Mosquito ay maghihimok sa mga ahensya, lungsod at munisipalidad na makibahagi sa layong mapigilan ang pagdami ng lamok sa pamamagitan ng paglilinis. Ilan sa mga lugar na nagtalaga ng clean-up drive ay ang Quezon City, Iloilo, Antique, Aklan, Zamboanga del Sur, General Santos City, Davao at iba pa. Sa atin pong ulat panahon, tanging amihan at easterlies na lamang ang nakakaapekto sa ating bansa. Partikular na rito ang easterlies na nagpapaulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, amihan pa rin ang naghahatid ng malamig na panahon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Dengue fast lane sa mga ospital, ipinag-utos na ipatupad ng DOH. Mga batang di makapag-aral, makakatanggap ng learning materials at tablets mula sa DepEd. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni VP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Kamakailan ay iginiit ng mga mambabatas na walang dahilan para maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng lumalakas na panawagan mula sa publiko. Narito ang balita mula kay Jade Buhoy. Iginiit ng ilang mambabatas na dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Representative Sia Alonto Adyong, ang desisyon ay nasa kamay ng Senado at sila ang may kapangyarihang ituloy o ipagpaliban ang nasabing proseso. We maintain our position that we will work according to the timetable that would be set by the Senate should they convene or once they convene into impeachment court. Dito binigyan din niya na dapat iwasan ang anumang impluwensya mula sa labas upang mapanatili ang integridad ng impeachment trial. Nagpahayag rin siya ng pagsang-ayon sa pahayag ni dating Senate President Franklin D. Drilon na ang Korte Suprema ay dapat magbasura ng mga kasong may kaugnayan sa impeachment dahil ito ay kapangyarihan ng Kongreso. Aniya na lumalakas ang panawagan ng publiko na simulan ang paglilitis laban kay VP Sara. Ay naman kay Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr., walang dapat na ibang interpretasyon ang salitang forthwith sa saligang batas na nangangahulugang dapat agad simulan ang nasabing proseso. Ang dali naman kasing intindihin. When you say forthwith, agad-agad. And this is not really for or against anyone. The impeachment process, the Senate acting as an impeachment court, is a venue for both parties to be heard. Pinuna rin ni Dionisio ang mga pagtatangkang ipagpaliban ang paglilitis at iginiit na ito ay isang demokratikong proseso kung saan pare-parehong panig ay dapat marinig. Binigyan din niya na ang impeachment trial ay hindi dapat gamiting kasangkapan sa politika kundi dapat sundin ayon sa saligang batas. I think it's the most democratic and fair process, kaya nga nasa saligang batas yun eh. So there's no reason para harangin o siraan o gamitin pa sa politika. Let's follow our Constitution at our sentido común na pag sinabing forthwith, agad-agad.
Kasabay nito, nananawagan rin ang mga mamabata sa Senado na sundin ang konstitusyon at pakinggan ang boses ng mga mamamayan. Samantala, patuloy ang diskusyon kung kailan magsisimula ang impeachment trial, habang nananatili ang matinding opinyon mula sa iba't ibang sektor. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang 44 smuggled luxury cars sa Taguig, kabilang ang isang Ferrari, Maserati at Rolls-Royce na may kabuang halagang 900 million pesos. Jade Buhoy para sa balita. Natuklasan ng Bureau of Customs BOC ang 900 million peso na halaga ng mga smuggled luxury cars sa isang warehouse sa Taguig City noong 19 ng Pebrero. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ito na ang ikatlong operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga mamahaling sasakyan sa Metro Manila. Kasama sa mga nadiskubreng sasakyan, ang Ferrari, Maserati, Rolls-Royce at McLaren na ibinebenta sa isang multi-business vehicle shop. Ayon naman kay CIIS-MICP Chief Alvin Enciso, nakikipag-ugnayan na ang BOC sa Land Transportation Office at iba pang ahensya upang suriin kung konektado sa mga sindikato ang mga sasakyan. Pahayag naman ni Deputy Commissioner Juvie Max Uy na mahaharap sa kaso ang mga responsable kung mapatunayang walang tamang dokumento ang mga nasabing sasakyan. Ayon sa ulat, ang pagsusuri sa mga dokumento ng mga sasakyan ay isasagawa sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ito, binigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng warehouse upang magsumite ng patunay na binayaran ang tamang buwis at taripa ng mga sasakyan. Samantala, patuloy na maghihigpit ang BOC sa pagsugpo sa smuggling bilang bahagi ng kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinag-utos naman ng Department of Health sa mga ospital na tiyaking pinapatupad ang dengue fast lane kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso nito sa bansa. Sa pahayag ng DOH, lahat ng mga ospital ng pamahalaan at mga pasilidad ay inatasan ng muling pagganahin ng fast lane upang matiyak ang mabilis at agarang paggagamot sa mga hinihinalang kaso ng dengue. Samantala, libo-libong dengue kits na rin ang nakahandang ipamahagi ng DOH sa mga lokal na pamahalaan. Pagpapalawak ng akses ng edukasyon para sa lahat. Ito ang pangakong nais tuparin ng kalihim ng Department of Education na si Sunny Angara. Sa tulong ng Flexible Learning Options Fund, nakatakdang i-turn over ng DepEd ang mahigit 87 milyong learning modules at higit 70,000 tablets para sa mga mag-aaral na hindi makapasok ng paaralan. Ito ay parte ng Strategic Early Procurement Activities ng ahensya para sa mga batang hindi makapag-aral sa madaming kadahilanan. Sa pamamagitan ng mga alternative education, maaari na silang matuto anumang oras at kung saan man sila naroroon. Balitang nakalap naman mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, nasabat ang bilyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa Porac, Pampanga. Kakaharap sa patong-patong na kasong kriminal ang mga sangkot sa iligal na kalakalan. Gaano ba ito kadelikado sa kalusugan? Alamin ang kaganapan mula sa Golden Nation Network Pampanga, Patricia Mamangun. Inatasan ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pagsira ng 2.1 bilyong pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa buong bansa mula February 24 hanggang 28, 2025. Ang pangunahing lokasyon ng operasyon ay sa Digama Waste Management Services sa Porac, Pampanga na bahagi ng 12 designated sites na mangangasiwa sa pagsira ng mga kumpiskang produkto. Ayon kay Commissioner Lumagi, ang hakbang na ito ay patunay ng dedikasyon ng BIR sa paglaban sa iligal na kalakalan at pagprotekta sa mga lehitimong negosyo. Ang ginawa natin, nagre-raid tayo at pagkatapos ng raid, nagsasampa tayo ng kaso. Marami na tayong nasampang kaso at ito yung huling pwede nating gawin para ipakita na tuloy-tuloy ang prosesong ginagawa natin from raid, filing of criminal cases until
masira itong mga sigarilyong na confiscate natin dahil gusto rin natin ipakita na hindi ito nare-recycle at hindi ito bumabalik sa merkado kundi nandito lang sa amin sa mga warehouse at ngayon sisirain na natin para bilang patunay na hindi ito binibenta ng BIR at umiikot sa merkado. Mahigit 14.3 milyong pakete ng sigarilyo na may tinatayang 6.4 bilyong buwis na hindi nabayaran ang sisirain sa operasyon. Bukod sa pagsira ng mga produkto, nagsampa na rin ng maraming kasong kriminal ang BIR laban sa mga individual at kumpanyang sangkot sa iligal na kalakalan. May mga Chinese nationals kaming nakasuhan at mga ilang Pilipino. Marami po tayong nakasuhan na. Kamakailan yung na-raid natin dito sa may Valenzuela, Bulacan ay nakasuhan na rin natin. Bukod sa pagbawas ng tax losses, layunin din ng operasyon ang maprotektahan ng kalusugan ng publiko. Ang mga iligal na sigarilyo ay walang tamang quality control at mas delikado sa kalusugan ng mga mamimili. Dumalo sa aktibidad ang ilang public health advocates at stakeholders mula sa tobacco industry. Ipinakita rin ito ng live sa opisyal na social media platforms ng BIR upang mapanood ng publiko. Patuloy na pinapalakas ng BIR sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Lumagi ang enforcement activities gamit ang modernisasyon at data-driven intelligence. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Ilang senatorial aspirants ang nais na isulong ang national security at pagpapabuti sa sektor ng agrikultura kung saan ito ang ilan sa kanilang makikitang solusyon upang tugunan ang suliranin sa kahirapan ng bansa. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Binigyang diin ng ilang senatorial aspirants nitong Martes sa naganap na talakayan sa Quezon City ang kahalagahan ng pagtugon sa sektor ng agrikultura, national security at pagkakaisa. Ayon kay One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, imbis na ilagak sa kung ano-anong mga programa at proyekto ang salapi ng bayan, ay ilaan na lamang ito sa sektor ng agrikultura. Ito ay dahil anya, malaki ang papel na ginagampanan ng agrikultura sa pag-unlad ng bansa kung saan kalakip nito ang positibong domino effect pagdating sa seguridad sa pagkain na magdudulot ng pagbaba ng mga presyo ng bilihin na siya namang tutugon sa isyu sa kalusugan magpahanggang sa edukasyon. Kaya malaking tulong kung ito ay matutugunan ng pamahalaan dahil pagpapaliwanag niya malaki ang gastusin ng mga magsasaka sa kanilang mga sakahan at halos wala na silang kitain bunsod ng kakulangan ng suporta. Samantalang kung nasusuportahan po ng pamahalaan ang mga magsasaka, tataas ang produksyon sa agrikultura. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, giginhawa ang buhay ng mga magsasaka, hindi masasayang ang ating mga lupain, hindi katulad ngayon, mga nakatiwangwang. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, magiging mura ang bilhin sa palengke. Kung maliit lamang po ang iyong kinikita, napakaganda sapagkat mababa ang bilhin sa palengke. At the same time, yung pong kalusugan ng ating pamilya ay aangat. At karugtong nga po nito, nabanggit ko, kalusugan, karugtong nito ay itong edukasyon. Sa panig naman ni retired Philippine Marine Colonel at Senatorial Aspirant Ariel Querubin, kanyang sinabi na ang ugat ng lahat ng problema ng bansa ay ang korupsyon. Korupsyon, yan ang dahilan kung bakit may mga gutom, may mga hirap na kababayan natin. Anya, kailangan ng isang matapang na senador upang labanan ang lahat ng mga katiwalian sa politika. Habang ang ipinaglalaban naman ni former Commissioner ng National Commission on Indigenous People at Senatorial Aspirant na si Allen Capuyan ay ang agenda para sa tao. We have three branches of government. They have independent powers. Pero hindi ibig sabihin, magkanya-kanyang diskarte. Dapat may pinagbasihan ng unity ng judiciary, legislative at executive branch, which is the Ambition 2040 and the National Security Strategy. Doon tayo kumuha ng lakas. Ibig sabihin, may kapangyarihan, pero your power is limited by your dreams and aspirations. So kung doon huhugot ang Kongreso, dapat ang mga batas niya nakapokus sa social justice.
Ganito rin ang kanyang naging pahayag matapos sa pag-usapan sa naturang talakayan ang kanilang panig patungkol sa hindi pagdedeklara ng holiday ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita na ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Habang binigyan naman ng diin ni Kerubin, ang tunay na diwa ng People Power ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Samantala, para naman kay Kapuyan, ideklara mang holiday o hindi, ang totoong diwa ng People Power anya ay ang pangingibabaw ng hustisya na magbibigay ng kalayaan at boses sa bawat sektor na matugunan ng kanilang mga pangangailangan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihayag ng Bureau of Immigration o BI na bibigyan nila ng prioridad ang mabilis na deportasyon ng mga dayuhang sangkot sa illegal na POGO operations. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, mas maagang maipapauwi ang mga ito, mas mababawasan ang gastos ng gobyerno sa kanilang pananatili sa bansa. Nakipag-ugnayan na ang BI sa National Bureau of Investigation o NBI upang mapabilis ang pag-issue ng mga kinakailangang dokumento para sa deportation. Muling tiniyak ni Biado na patuloy nilang pagagandahin ang proseso upang mas lalong mapabilis ang pagpapatapon ng mga dayuhang lumalabag sa batas. Susunod sa News Force. BI pinabilis ang deportasyon ng mga illegal POGO workers. FATF inalis na sa gray list ang Pilipinas. Ilang mass transportation project ng DOTR madedelay dahil sa budget cut sa ahensya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nalugod ng ilang ahensya ng gobyerno ang balitang naalis na sa gray list ng Financial Action Task Force ang pangalan ng Pilipinas. Narito ang ulat ni Princess Castro. Matapos ang halos 4 na taon ay natanggal na sa gray list ang pangalan ng Pilipinas ayon sa anunsyo ng Financial Action Task Force nitong kamakailan. Dahil dito, ang naturang balita ay malugod na tinanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, malaki ang epekto nito sa pag-unlad ng Pilipinas, partikular rito ang potensyal na magkaroon ng mas maraming foreign investments sa bansa. Isa rin umano itong karangalan para sa kanila na nagkaroon ng kanilang opisina ng crucial part sa pagkakaalis ng bansa sa gray list. Kaya naman tiniyak ni Tenco sa publiko na ipagpapatuloy nilang siguraduhin na ang lahat ng kanilang licensees ay sumusunod sa anti-money laundering rules and regulations. Bukod dito ay pinangako rin ng PAGCOR na ipagpapatuloy ng Gaming Corporation ang laban kontra sa money laundering at terrorist financing sa buong gaming industry, gayon din ng online gaming operators, land-based casinos at junket operators. Bukod sa PAGCOR ay ilang ahensya ng gobyerno rin ang ikinalugod ang naturang balita. Ang Financial Action Task Force ay isang international body na inaatasan na labanan ang money laundering at terrorism financing. Mahigpit nilang sinusubaybayan ng gray-listed countries sa kadahilan ng ang mga ito ay hindi ganap na nakakatugon sa mga pamantayan ng FATF para labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorista. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilan sa mga mass transportation projects ng pamahalaan ang madedelay dahil sa budget cut na naitala sa Department of Transportation. Isinuwalat ito ni DOTR Secretary Vince Dizon na aniya apektado nito ang North-South Commuter Railway o NSCR na magkokonekta sa Laguna at Pampanga. Kabilang din umano sa madedelay ang Metro Manila Subway Project na mula Valenzuela hanggang Bicutan. Ayon kay Dizon, malaking kawalan ng 80% na budget cut sa foreign assisted projects ng ahensya.
Pinuri naman ng environmental group na Ecowaste Coalition ang pamahalaan ng Quezon City sa pagbuo nito ng task force upang protektahan ang mga kababaihan at bata mula sa skin lightening products na naglalaman ng mercury. Ayon sa World Health Organization, ang paggamit sa mga produktong may halong mercury ay may masamang epekto sa katawan. Ilan lamang dito ay anxiety, depression at posibleng pagkasira sa immune, renal at nervous system ng isang tao. Kaya naman pinuri ng Ecowaste Coalition ang aksyong ipinatupad ng lungsod sa pamamagitan ng pagban sa paggawa, pamamahagi at pagbenta ng produktong may mercury. Halos magdadalawang linggo nang isugod sa ospital si Pope Francis dahil sa pneumonia kung saan nananatili itong nasa kritikal na kondisyon bagamat hindi naman nakakaranas ng karagdagang hirap sa paghinga ang Santo Papa. Ayon sa Vatican Press Office, bukod rito, nakitaan rin ang Santo Papa ng maagang sintomas ng problema sa kidney o mild kidney failure. Sumasailalim si Pope Francis ng high-flow oxygen therapy kung saan nananatiling alerto at well-oriented pa naman ang Santo Papa. Nagawa pang lumahok ng Santo Papa sa isang misa kasama ang kanyang mga caregivers sa Agustino Gemelli Hospital sa Roma kung saan siya nagpapagamot. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, insidente ng hinihinalang vote buying sa Baguio, iniimbestigahan na ng COMELEC. Search and destroy drive kontra dengue, inilunsad ng DOH. Pagproseso sa Senado ng impeachment trial ni BP Sara, nais pabilisin ng Kongreso. BOC, natimbog ang 900 million pesos na smuggled cars sa Taguig. Financial Action Task Force, inalis na sa gray list ang Pilipinas. Pope Francis, critical pa rin ang kondisyon. Santo Papa, nakitaan ng mild kidney failure. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako, si Francis Riudique at ito ang News Force.